Patay ang tatlong magkakapatid matapos maabo sa apoy ang kanilang bahay. Ang tiyahin ng mga biktima, sinisi ang mabagal daw na pagresponde ng mga bumbero. Umaaksyon mula sa Naga City sa Cebu, si Leslie Vesti. Tangi ang 15 anyos na si Iverins Gray Ruiz ang swerteng nakaligtas ng lamunin ng apoy ang kanilang tahanan sa Sitio Little Valley, Barangay Colon, Naga City, Cebu, Martes ng madaling araw. Wala ng buhay nang matagpuan ang tatlo pa niyang kapatid na sina Allison, Ace at maging ang 8 taong gulang na bunso na si Angel. Kwento ni Iverins, nagising silang magkakapatid na nasusunog na ang kanilang bahay. Pag matara na mo kanang ni kayo na ba niya? Dako na kay kayo, ako titukan ako duha kay suon na pikas kwarto. Nya pag ablin ako sa kanang kuan ba portahan, grabe nang kayang kuan. Moto wala ang gawas. Nya ako gibuha ka mobildo. Nya adto kami duha ko manghud ba. Nya ako gibuha ang bildo. Nya sigon pagbuak sa bildo na wag tang siya kalit. Moto ni layat ko nya ngay ko tabang dere. Napilitan daw siyang tumalon mag-isa para humingi ng tulong. Nasugatan ang kanyang kamay at nagtamo ng first-degree burn. Single parent ang ina ng mga biktima na OFW sa Saudi. Ang kanilang tiyahin, dismayado sa mabagal na pagresponde ng mga bumbero. Ako lang yung problema ning fire station diri sa Naga namo is dugay jud kay ni respond. Kung ni-respond ba lang unta jud sila og sayo, siguro napadyud sigari sila masalbar nga kinabuhi. Paliwanag naman ng City Fire Department ng Naga. Yung grills ng yung sa ano nila sa sleeping area nila is talagang naka-grills lahat ng bintana. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na faulty electrical wiring ang sanhi ng sunog. Na lamang uuwi ng Pilipinas ang ina na nagtatrabaho sa Saudi bilang nurse matapos itong binalitaan sa nangyari ng kanyang 3 anak. Umaaksyon, Leslie Caminade Vestil, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.